Good morning! Ayan, meron pa tayong oras. Yes, 8 hours na naman ngayon. Last day ko ngayon for this week dahil ako ay magbabakasyon ng 1 linggo. Yes. Anyways, yun nga. Pupunta kami ng New Mexico at saka probably Colorado. Yes, pupunta kami doon. Ano pang pupuntahan namin? Marami kami pupuntahan sa 1 linggo. Yes. O, ito ha. Meron tayong pagkukwentuhanan bago ang lahat. Okay? Gusto ko lang i-share kung, anong tawag dito? Itong naging epektibo na ginawa ko para sa anak ko, okay? Na turuan ng anak na mag-ipon habang bata pa. Yes. Tinuruan ko ang anak ko na mag-ipon sa edad na 4 years old. Yes, 4 years old ko po siya tinuruan na mag-ipon. Hindi pa niya alam ang pera noon at age 4. Sa tuwing nagkakapera siya kasi binibigyan siya ng mga lolo at lola niya ng birthday gift or papasko, taon-taon yun, walang palya. Or kahit anong mga okasyon sa school. Kagaya na lamang nung gumraduate siya nung high school. Summa cum laude yan. Yun, binigyan siya ng kanyang nana and papa ng pera. Malaki-laki din yung naibigay. Naka-envelope yun. Anyways, yun nga, nung maliit pa siya, binibigyan nga siya. Basta kung hindi cheque, cash, ganyan. Ang ginagawa ko, pag cheque ang ibinigay, pinapapalitan ko yan. Anong ginagawa ko ba? Kina-cash out ko yan sa bangko. Or, ang gagawin ko, i-deposit ko yan sa bangko ko. Tapos, papalitan ko ng cash. Kung magkano yung nakalagay sa cheque, yun ang ilalabas kong pera sa bangko. Tapos, yun ang ibibigay ko sa kanya. Sabi ko sa kanya, ito yung pera mo. Pinapalitan ko na ng cash, hindi cheque. Kasi wala ka pa namang bangko. Sabi ko sa kanya ganun. Ito nga pala yung iyong, meron kaming shoebox na pinag-iipunan ng pera niya nung bata pa siya. Sabi ko, dito natin ilalagay ang pera. Pag cash naman, doon din. Doon ko siya nilalagay sa box. Sabi ko, itong pera mo ha. Titingnan natin itong pera mong ito. Pag dating ng panahon na ikaw ay may isip na. Ayan, babalikan natin ito. Of course, lagi natin itong babalikan, itong pera mo. Tuwing maghuhulog tayo ng pera dito. Yun. Tapos yun, kada bigay, nung una kasi tinatapo niya. Nung 4 years old pa lang siya, binigyan siya ng cash. Parang $10 yata yung binigay sa kanya noon kauna-unahan. Ang ginawa ng anak ko, maliit pa siya nga, pagdating namin sa bahay, itinapon yung pera sa sahig. Sabi ko sa kanya, dinampot ko yung pera. Sabi ko, no anak, bakit may tinapon ito? Hindi itinatapon ang pera, okay? Ang pera, ito yung napakahalaga, sabi ko sa kanyang ganun. Pinaliwanag ko sa kanya ang kahalagahan ng pera. Sabi ko, itong perang ito makakatulong sa iyo sa lahat ng magiging mga pangangailangan mo kapag ikay naging marunong sa paghawak sa pera. At naging marunong ka sa kung paano ito gastusin, okay? Itong perang ito iniingatan, pinapalago, pinapalaki, itinatabi. Para pag may pangangailangan ka, kagaya ng mga emergency, meron kang pagkukunan. O, itatabi natin ito dito sa box. Sabi ko sa kanya, kumuha ko ng shoebox nga. Like, itatabi natin ito dito. Kaysa itapon mo, dito mo ilalagay, okay? Kada magkakaroon ka ng pera, diyan mo ilalagay para maipon natin. And over the years, sabi ko sa kanya, maiipon yan. Malalaman natin, makikita natin na lalaki yan, okay? At makikita mo, magagamit mo yung perang yan sa pagdating ng panahon, sabi ko sa kanya ganun. So, laging ganun ang sinasabi ko sa kanya. Tapos, at age 12, 13, nung nandun na kami sa Germany. Kasi sa Germany, pwede ka na magtrabaho na, yung parang, hindi naman mabigat na trabaho, kagaya nung magbag lang ng mga groceries, hindi naman mabigat yun eh. Yun, pinasok ko siya doon sa komisaryo. Yung school nila is katabi lamang nung tindahan ng grocery store. Yun, maraming mga bata, hindi lang sila. Meron din mga German, iba-ibang lahi, German, American. Meron nga, mas maliit pa sa kanya. Yun. Lahat sila ay nagtatrabaho na doon. Pagkalabas nila ng school, kasi ang labas nila sa school is parang 3:00. Merong certain time na maaga silang lumabas, kagaya ng 1 o'clock pag dismissal. Mga Wednesday ata yun. Maaga silang lumalabas. Yun, diretso na siya, lalakarin lang yung school at saka yung trabaho niya. Magkadikit nga lang talaga, tatawid ka lang ng crossing. Yan, pero maliit lang yung crossing. Yun, at saka meron namang nagtatawid sa kanila. Merong security doon na nagtatawid sa kanila. Anyways, yun nga,
tinuruan ko siya. Sabi ko, nak, magbagbag ka doon. Nung una ay cart pusher pala muna siya. Dahil nga hindi pa pwedeng mag-bag. Kailangan daw intayin munang mag-13. Ay di yun, inintay namin mag-13 pero nagka-cart pusher muna siya. May kasama siya doon, dalawa sila nagtatrabaho. Tulong sila sa pagtutulak ng cart. Yan. Tapos ang ginawa ko, binigyan ko siya ng belt bag. Sabi ko, ilagay mo dyan yung pera. Tapos pagdating ng hapon, uwian na kami. Yun, binibilang namin yan, naayos namin. Or inaayos namin tapos nilalagay uli sa box. Yan, over the years, ganyan ginawa namin. Tapos hanggang at age 13, ayan na, pumasok na siya sa pagbabag. Mas malaki ang kita sa pagbabag kaysa sa pagtutulak ng carts. Yun, yung pagbabag nga ng mga groceries. So nilalagay niya doon. At age 13, nag-envelope na kami. Envelope na. 12, 13, ganyan, nag-envelope na kami. Sabi ko, envelope na tayo. Pero lalagay pa rin natin sa shoebox, ganyan. Tapos, pag may kalakihan na, yung sinusulat ko sa papel pag umaabot na ng $1,000. $1,000 ba? Ayan, sinusulat ko na sa papel kung magkano para madaling i-deposit. Yun. Tapos at age 13 nga, ipinag-open ko na siya ng bangko. Lahat ng mga naipon niya over the years, kahit yung bata pa siya noon, 4 years old siya, pinagsama-sama na yun yung mga ipon niya. Hanggang sa nagulat ang anak ko kasi malaki na pala. Pati ako nagulat din, malaki na. Yan, tuwan-tuwa kaming dalawa. Sabi ko, anak, malaki ng ipon mo. Sabi kong ganyan. Tapos, yun nga, sinulat namin. Tapos, pinag-open ko siya ng bangko. Inayan ko siya mag-fill up ng mga form doon. Tapos, yun nga, sinasamahan ko siya sa bangko, magde-deposit. Kada buwan kami nagde-deposit ng pera. Sabi ko, ito, de-deposit na natin. Pupunta kami sa bangko, pumipila kami tuwing, anong tawag dito? Tuwing day off naming dalawa. Ipila kami sa bangko at anong tawag dito? Nagde-deposit ng pera niya. Yun, lumaki siya na ganun ang natukyan niya. Kaya talagang naging marunong sa pera ang anak ko. Tapos pinapaliwanag ko sa kanya kahalagahan ng pera pagdating ng panahon. Sabi ko, kapag ikaw ay naging handa sa kaperahan mo, mas magiging madali yung pamumuhay mo. Lagi mong paghahandaan ang mga magiging pangangailangan mo. Kasi you'll never know, pag life, pag laki mo, pag meron ka ng sarili mong buhay, namumuhay ka na ng sayo, malalaman mo yung mga unexpected life, yung mga unexpected na hindi mo gustong mangyari, ganyan. Or hindi mo inaasahang mangyari. Yun na nga yung unexpected. Yun, dapat ay handa ka. Yun. Kagaya ng halimbawa, sabi ko sa kanya, pag nasiraan ka ng sasakyan, meron kang pera na pagkukunan upang may paayos mo yung sasakyan mo. At habang pinapaayos mo yung sasakyan mo, pwede kang, dahil may pera ka, pwede kang mag-taxi na lang muna, papasok dun sa trabaho mo. Habang iniintay mo yung iyong sasakyan na ipaayos. Ganon. So, lagi kong ipinapaliwanag sa kanya ang kahalagahan noon. Sabi ko, maganda na meron kang pera, maganda na naihanda mo yung pera mo, para halimbawa, magkasakit ka at kailangan mo ng gamot, kailangan mo magpa-check up, kailangan mo tumigil sa pagtatrabaho dahil nga may sakit ka. Sa mga panahon na titigil ka, ay meron kang pagkukunan pa rin ng pangtustos sa mga pangangailangan mo pa rin. Kasi mga bills mo, yung mga magiging bills mo, never ending yan. Yung upa mo sa bahay, tubig, kuryente, kung ikaw ay nangungupahan, yun, babayaran mo pa rin yan sa panahon ng pagkakasakit mo. Kaya kailangan ay handa ka para doon. Kaya kailangan ay meron kang pera para doon. Dahil halimbawa, magkasakit ka, hindi mo alam kung hanggang kailan ka magkakasakit. So habang nandun ka sa halimbawa bahay or ospital kung saan man, nababayaran mo pa rin yung mga bills mo, 'di ba? Yun ang kahalagahan kung bakit kailangan ka magtabi. Tapos halimbawa, isa pang halimbawa, pag ikaw ay tumigil sa trabaho dahil nga parang dahil tinanggal ka or nawala ko or nagbawas sila ng mga empleyado, kasama ka sa nabawas. So, ikaw, habang naghahanap ka pa ng trabaho, mula sa naipon mo, yun muna yung magagamit mo para maipangtustos yung mga pangangailangan mo. Okay? Kaya huwag na huwag mong gagastusin ang isang sahuran mo sa isang sahuran lang. Okay? Tapos mahalaga din na kung may bibilhin ka,
Okay? At hindi mo kaya at may kalakihan pa yung bibilhin mo, pag-iipunan mo muna. Magre-research ka muna kung magkano yung, halimbawa, kotse, gusto mong bumili ng kotse. Dumaan ka sa mga auto dealer, ganyan. Tingnan mo, pwede ka naman makapasok doon Maningin-ningin ka ng mga sasakyan. Kasi nakalagay na naman yung mga presyo doon Yan, nakalagay na. Tingnan mo yung mga sasakyan. And then, kung magkano yung presyo. Kasi dito makakakuha ka naman ng sasakyan ng hulugang sasakyan. Pwede mo siyang hulugan ng halagang $500 every month. Depende kung magkano yung down payment mo. Yan. Kung halimbawa may pang down payment ka na, at halimbawa lang at ang down payment is 10,000. Ipunin mo na yung 10,000 para pang down payment. Siyempre, mababago pa rin yun baka next year, Kaya kailangan ihanda mo na. Kung may 10,000 ka na, ay di madali na. Makapaghulog ka na nung hulugan ng sasakyan. Ganon ang kahalagahan ng pagtatabi. Sabi ko sa kanyang ganon. Kaya pwede ka makakuha ng kotse na hulugan. Brand new, ganyan. Basta ikaw ay marunong sa pera. Okay? Yun ang lagi kong pinapaliwanag sa anak ko na naiintindihan talaga ng anak ko. Isa pang halimbawa, sabi ko sa anak ko, pag ikaw ay halimbawa, nagkaroon ka ng karamdaman, kondisyon, halimbawa, meron kang anxiety or depression na pinagdaraanan, sa tulong ng pera na meron ka, matutulungan ka nito upang magkaroon ka or makabili ka, maka-afford ka ng health insurance. Kumuha ka ng health insurance para kahit paano pag nagpapa-check up ka sa iyong anxieties or depression is hindi ganun kamahal yung babayaran mo. At hindi rin ganun kamahal ang babayaran mo sa mga gamot na iinumin mo. Kung kailangan mo uminom ng gamot or kung kailangan mo magpa-therapist. Kung kaya namang uminom ng gamot, then that's good. At hindi mo na kailangan ng therapist, okay lang, then that's good. O gamot na lang. Pero kung kailangan ng therapist at sobrang lala na ng anxieties mo or depression mo at hindi mo na makaya talaga, hindi mo alam kung paano ito i-control, then kailangan mo talaga ng therapist, okay? Then yung therapist, mahal pa rin yun. Kung wala kang insurance, kung wala kang pera, hindi mo talaga may ipa-check up ang sarili mo, okay? Kaya talagang napakahalaga na may pera kang naihanda para doon. Another example, yun ang sinasabi ko sa anak ko. Yun nga, kailangan talaga may pera ka nga para makalaban ka sa buhay, okay? Kung may pera ka, matutulungan iyon upang ikaw ay makalaban, maipagamot mo yung sarili mo kung mayroon kang anxiety or depression. Yun, makakalaban ka pa rin sa pang-araw-araw na buhay. Ito pa, isa pang another example, kapag halimbawa ay nagkaroon ng sakuna or kalamidad sa bahay mo, halimbawa binaha ang bahay mo, tinangay ng bagyo ang bahay mo, tinangay ang bubong ng bahay mo, sabi ko nga kung may pera ka, kaya mo maka-avail or makabili ng property insurance. Yes. So, may property insurance ka, sasagutin nyo ng property insurance yung, halimbawa, natanggal yung bubong ng bahay mo or yung sahig ng bahay mo is na-damage ng baha. Tutulungan ka ng property insurance na makarecover. Okay, dahil nga nagbayad ka noon. Pero depende rin, kailangan mong basahin yung mga coverage ng property insurance. Kung sagot ba nila yung floods at saka yung sa bubong. Yun, mga ganong bagay. Another thing, maraming posibilidad na kailangan paghandaan. Kaya yung sabi nung iba na wag daw masyadong ma-stress sa buhay. Kailangan ma-stress ka. Or wag daw masyadong seryosohin ang buhay. Kailangan seryosohin dahil sabi ko sa inyo, pag nagkasakit ka at hindi ka handa, napakalaking kagastusan at napakalaking pangangailangan ng pera. At least kung handa ka, kahit papaano hindi ka ganun mapipinsala. Okay? Papasok na ako at wala na tayong oras. 8:57 na. Okay? Saka na tayong magkukwentuhan. So, yun ang ginawa kong pagtuturo sa anak ko. And I'm so proud. Ngayon, ang anak ko ay kaya pa rin ang pamumuhay. Kahit minsan nag-aalala ako noon na baka hindi niya kaya ang pamumuhay. Pero sa awa naman ay nakakaya niya ang pamumuhay. Pakiramdam ko ay nanalo ako sa buhay dahil lahat ng mga naituro ko sa kanya ay nai-apply niya sa buhay niya. Nagamit niya. Yung sarili niyang pamumuhay, natutustusan niya. Hindi siya nadaing sa akin, nalapit sa akin na kailangan niya ng ganito, ganyan. Wala siyang pambayad ng ganito, ganyan. Hindi siya makabayad ng rent, ng tubig, ng kuryente.
yung mga ganong pangyayari ay minsan inaalala ko or nangangamba ako na baka mamaya lumapit ang anak ko sa akin tuwing sa EDSA. Hindi naman, sa awa ng Diyos ay hindi naman. So ibig sabihin ay naging successful ako, nagtagumpay ako na maturuan siya kung paano lumaban sa buhay dahil hindi siya lumalapit sa akin. Minsan sinusubukan ko siya, tinatanong ko siya kung halimbawa ay sabi ko, anak, kumusta? Kumusta ang buhay? Kaya pa ba ang buhay? Kumusta naman ang mga kagastusan? Kaya pa ba ang mga kagastusan? Ang isasagot ng anak ko, life is good, ma. Huwag mo kong alalahanin. Kaya kong sustentuhan ang pamumuhay ko. Nakakaya kong sustentuhan ang pamumuhay ko. Sabi niyang ganun. Kaya sabi ko, ako'y proud na proud sa kanya. At proud na proud din ako dahil sabi ko nga, yung pakiramdam na noon ay talagang ang sarap sa pakiramdam. Dahil sabi ko nga, ay para akong nanalo sa buhay. Dahil sabi ko, ay kung ako man ay nabigo sa ibang mga bagay, at least sa anak ko ay nanalo ako. Yun. Kaya sabi ko, salamat po Lord dahil lahat ng mga naituro ko sa anak ko ay apply niya sa buhay niya. Hindi ako nabigo. Okay? Akala ko noon, sabi ko, ang takot ko sa kabila noon, sa isip ko ay baka mamaya ay bigla na lamang buwan-buwan ay magte-text yung anak ko or tatawag sa akin na, ma, hindi ako makatawag kasi maputulan na ako ng phone, yung sa phone ko. O kaya ay ma, wala na akong pambayad nga na kuryente. Ma, wala na akong pambayad ng phone bill, ganyan. Or kung anumang mga dapat bayaran. Or ma, hindi kita mapupuntahan kasi wala akong pamasahe papunta sa'yo or wala akong panggas man lamang ng kotse papunta sa'yo. Pero hindi. Nakapunta ang anak ko sa amin, papunta dito na sagot niya talaga yung gas niya, 'di ba? Hindi siya nanghingi ng panggas. Tuwan-tuwa pa siya na pumunta sa amin. Nakapunta siya dito, nagbakasyon siya sa amin noon ng hindi man lang nanghingi ng panggas. Kaya sabi ko, oh my God, thank you Lord. Sobrang salamat po dahil talagang dininig niyo yung panalangin ko sa anak ko. Naging responsable naman. Kaya ayun, laki talaga ng pasasalamat ko. So, yun lang po. Yun po ang magandang result ng magandang naituro natin sa ating mga anak. Okay, bye! Thank you for watching.